Di talaga nawawala itong pansit sa mga handaan at napakasarap naman talaga nito. Iba-iba lang tayo ng way ng pagluluto nito. Itong karning manok ang isasahog ko dito, pakuluan natin ito, lagyan lang natin ng asin at luya. At habang hinihintay nating lumambot yung ating karning manok ay atin ang gayatin yung ating mga gulay. Tanggalin lang natin yung mga dulo nitong Baguio beans dahil ito nga ay matigas, kailangan natin itong tanggalin. At gayatin lang natin ito kung gaano kalalaki yung gusto natin ditong gayat. Ang ginawa ko dito ay yung medyo malalaki dahil gusto ko sa gulay ay medyo malalaki ang pagkagayat. Ang gusto ko talaga sa pansit ay yung maraming gulay, yung parang tipong magiging chapsoy na siya. Charot! Balatan din natin yung ating karot at hihiwain natin ito kung paano yung gusto natin na hiwa dito. Bali ganito nga yung ginawa kong paghiwa sa ating karot. Ginawa ko muna na paslan. Pagkatapos saka natin hihiwain ng maliliit. Mas mabilis nga yung ganitong way ng paghiwa ng ating karot. At meron din akong nakitang isang sayote. Sabi ko isama ko na kaysa masira. Pwede rin natin itong isahog sa pansit pero yung iba hindi naglalagay nitong sayote sa pansit. Depende naman sa'yo kung ano yung mga gulay na gusto mo ilagay sa pansit. Hatiin lang natin ito para matanggal natin yung buto nito dahil ito nga ay medyo mapait. Pagkatapos ay gagayat-gayatin natin itong ating sayote. At bali ganito nga yung ginawa kong paggayat dito sa sayote natin. Pero nasa iyo naman kung paano mo gustong gayatin itong ating sayote. At meron din akong isang sanga ng celery. Gusto ko talaga sa pansit ay may celery dahil ito ay nakakadagdag ng sarap sa ating pansit. Pero meron talaga na iba na hindi naglalagay nitong celery sa pansit dahil hindi nila gusto yung lasa nito. At gayatin na rin natin yung ating repolyo. Tanggalin natin yung pinakagitna nito dahil ito ay matigas. Bali isang buo nga yung ginamit ko dito. At ganito nga yung ginawa kong hiwa dito pero yung iba ang gusto dito ay maninipis yung pagkahiwa sa ating repolyo pero ako ang gusto ko talaga ay yung medyo malalaki ang pagkahiwa sa gulay. Pagkatapos natin gayatin lahat ng gulay ay maghiwa naman tayo ng bawang at sibuyas. Bali isang buo at kalahati nga yung ginamit ko na sibuyas para mas masarap. Ginayat ko lang ito ng maliliit at ganun din yung ginawa ko sa ating bawang. At nang matapos ko nang gayatin yung ating mga gulay at yung ating ricado ay balikan naman natin itong ating pinapalambot na karning manok. Hinayaan ko nga siyang kumulo hanggang sa lumambot na ito at kapag ganito na nga at malambot ay pwede na natin itong ahunin. Magsasahog din ako nitong alimasag o alimango na maliliit dahil masarap nga itong kasahog ng pansit dahil ito nga ay malasang malasa. Pero kung ayaw mo naman itong alimasag ay pwede namang skip mo na lang ito. At sa isang malaking kawali ay igisa na natin yung ating bawang at sibuyas. Hihintayin lang natin ito na lumambot. Pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating sibuyas. Haluin lang natin ito at hintayin natin na lumabas yung aroma nito. Kapag okay na, pwede na nating ilagay yung ating karning manok na hinimay. Sinama ko na rin yung mga buto-buto ng manok dahil ito nga ay malasa. At ito talaga yung paborito ko, yung buto-buto, masarap itong ngat-ngatin. Aso yarn. Aminin nyo mga mame, kayo rin. Bali, nilagyan ko lang din ito ng toyo at paminta para kumapit na yung lasa dito sa ating manok. At nang magisa na nga ito ay nilagay ko na rin yung ating mga gulay. Ating carrots, Baguio beans at ating sayote. Ilagay na natin yung ating alimasag at yung ating pinagpakuluan ng ating manok. Haluin lang natin ito pagkatapos lalagyan na natin ito ng toyo. Ang toyo natin na ilalagay dito ay depende kung gaano kadami yung lulutuin mo na pansit. Lalagyan na rin natin ito ng sabaw. At bali, tinanggal ko lang yung shell ng ating alimasag para naman madali itong lumasa sa ating pansit. Lagyan din natin ito ng broth cubes pampalasa. At bago ko nga ilagay yung pansit ay tinitikman ko muna para alam ko kung balanse na ba yung lasa nito o kulang pa yung aking mga pampalasa na inilagay. Para alam ko kung saan ako mag-a-adjust ng lasa. Hindi nga pala ako nagbabasa ng pansit kaya naman marami yung inilagay ko na sabaw. Iba-iba tayo ng way ng pagluluto ng pansit. Yung iba ay binabasa para mas madali na itong maluto. Pero ako talaga hindi ko siya binabasa dahil gusto ko ay kapit na kapit yung lasa sa ating pansit. At kapag nagluluto nga ako ng pansit ay hindi talaga nawawala itong kanton dahil iba talaga ang sarap ng pansit kapag merong nakasahog na kanton. Hinintay ko muna na lumambot yung ating bihon bago ko inilagay yung ating kanton dahil yung kanton nga ay mas madaling maluto. At nang malambot na nga yung ating pansit at saka yung ating kanton, inilagay ko na yung ating cabbage. Sa huli ko nga inilalagay itong cabbage at celery dahil ayoko naman ito na malagsa. Ang gusto ko talaga dito ay yung medyo malutong-lutong pa. At para madaling maluto yung ating cabbage, ilagay natin ito sa ilalim ng ating pansit. Napakabilis nga lang nitong maluto at mainitan lang ay luto na ito. At ayan na nga at luto na ang ating pansit at talaga namang overload dito sa sahog. Ganito talaga yung gusto ko na pansit, maraming sahog at mas marami yung gulay. Napakasarap nito at malasang malasa gawa ng ating alimasag ng ating kasal. Kaya naman i-follow mo na ako para updated kasi upload ko na video, palike and share. Thank you so much, bye!